Isang senior citizen mula sa Camarines Norte ang naging tampulan ng tsismis sa kanilang barangay. Sino ba naman kasi ang hindi nakakakilala sa isang 68 taong gulang na ginang na halos isang dekada na umanong nagdadalang tao? Sinadya ng Team Tabang Ora mismo kung saan ang kinaroroonan ni Lola. Mahigit 5 oras din ang aming nilakbay, marating lamang ang lugar kung saan namin siya matatagpuan. Pero bago pa man namin binisita si Lola Anacita, namili na muna ang Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ng grocery packs para sa kanilang pamilya. Nang marating na nga namin ang bayan ng Paracale sa Barangay Dagang, Camarines Norte, dito na namin nakilala si Lola Anacita Bracero. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing nagdadalang tao si Lola Anacita. Kilala rin si Lola Anacita sa kanilang lugar dahil sa kanyang kakaibang kondisyon. Si Nanay Sita, kilala ko po yan dito sa barangay namin, na buntis, kinulam, pero sa katagalan, hindi naman nanganganak. Lumipat po dito si Nanay Asita nga po. Kasi nasabi, no first time, sabi ko po, bakit kaya medyo malaki po yung kanyang tiyan? So, nag-observe po ako sa kanya, tinanong ko po siya kung ano po yung kanyang nararamdaman. Sabi po niya, ano po, masakit daw po yung kanyang tiyan. Pero, ang tanong, totoo nga ba na nagdadalang tao si Lola Anacita? O baka may mas malalim pang dahilan ang kanyang kalagayan? Upang mas mabigyang linaw ang usap-usapan kay Lola Anacita, inilahad na niya sa Team Tabang Ora mismo ang kanyang totoong kondisyon. Nung nandito kami, sige ko pa ang kabod. Hindi ko naman naramdaman na masakit kasi lumalaki na lumalaki. Wala naman masakit, matigas lang. Tapos hindi naman ito biglang lumaking ganito kaagad. Ngayon na lang na mga 1 taon sigurong biglang lumaki. Noon, nagtatrabaho ko doon sa kapatid ko bilang katulong nila. Kasi may lutuan sila, nagluluto ako. Nagsakit ang tiyan ko, nakapa nila, may bukol daw. Ay di, panahon naman nung election band, ipina-ultrasound ako. Anong sabi nga, daw, cyst, pero hindi special, hindi na-specify kung ang sabi ng doktora, basta cyst, hindi naman ang ibig sabihin ng cyst, bukol na hindi naman alam kung basta kung anong bukol. May nga nagsasabi rin na daw, bakit daw matanda na ako nagbubuntis pa. Ayon sa kanya, 9 na taon na siyang mayroong sakit na ovarian cyst. Kaya rin daw lumalala ang kanyang sakit ay dahil na rin sa kanyang labis na pagtatrabaho. Pero sa kabila ng kanyang kondisyon, ay naging tampulan pa rin siya ng tukso. Masakit man para sa kanya ay wala siyang ibang ginawa kundi tiisin na lamang ito. Doon naman sa ibang lugar na napunta ko katulad sa Calagwas, may mga turutin age naman doon na inaasar ako. Pero bali wala sa akin at mga bata naman yun. Pero dahil na rin sa kakulangan ng kanilang pinagkakakitaan ay aminado siya na napabayaan niya ang kanyang sakit. Takot na takot ako, sinasabihan nila akong magpa-opera dahil nga sa nininervyos ako. Bukod sa takot, ang iniisip ko, wala namang kaming pera. Kasi pag sinabing operasyon, pera ang kailangan. Nanay Anacita, napapanood ka po ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po ang kahilingan mo? Hinihingi ko pong kung talaga pong gustong-gusto ko pa pong mabuhay at makasurvive po sa karamdaman kong ito. Kung sakali pong maopera na ako, sana naman po ay makaraos na maging maayos po yung
At ayaw po, hindi pa ako handang mamatay eh. Tapos gusto ko pang makita yung mga apo ko, lalo na yung nandito. Pero ngayon, isang bagong pag-asa ang dala ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para kay Lola Anasita. Nanay, doon po sa kahilingan ninyong operasyon at doon po sa kahilingan niyo mabigyan ka ng pinansyal na asistensya at grocery packs, andito po ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List para po bigyan kayo ng pinansyal na asistensya. Tanggapin niyo po ito. At bukod po dyan, mayroon din po kaming dalang grocery packs para po sa inyo na makakain po ng pamilya ninyo at lalong-lalo na po kayo, yung condition nyo nga po, hindi po kayo makapag-galaw-galaw dito sa bahay, pagtrabaho, at least po may pangkain po kayo. Ito po namin. At bukod pa po dyan, Nanay Anaseta sa Financial Assistensya at Pagkain. Kasama ko po ngayon si Provincial Coordinator ng Ako Bicol Party List, si Sir Raymond Prado, para po magbigay explanation po sa gagawin pong proseso ng kanyang tulong po para po paoperahan na po at matuldukan na, Nanay Anaseta, yung problema mo noon 2013 pa. Ang tagal-tagal na po yung suliranin na binibitbit nyo, yan pong sakit nyo po sa tiyan, tutuldukan na po ng Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ang pinoproblema nyo po ay yung inyong pampaopera. Kanina po sa narinig ko po, sa pampaopera, gamot. At ang sabi nyo nga, pagdating nyo sa ospital, natatakot kayo dahil alam nyo pera po ang katapat niyan. Pero po, kay Ako Bicol po, matutulungan po kayo. At tutuldukan na po natin yung problema ninyo. Ako po ang mag-a-assist sa inyo, para po kayo po ay ma-general check-up bago po yung operasyon. Kay Congressman Saldi po, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa kalagayan ni Mama. Sa wakas po ay matutupad na din po ang matagal naming hinihiling na mapaoperahan na si Mama. Maraming salamat po sa inyo. Bakas sa mukha ng mag-ina ang saya sa tulong na ipinaabot ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. At dahil tinutupad ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ang pangakong masimula na ang pagpapacheck up kay Lola Anasita, ay sinamahan na rin namin siya sa ospital para makapagpasuri. Agad din nai-admit si Lola Anasita sa ospital para mabigyan siya ng tabang gamot para sa kanyang sakit. Iniwan din naming si Lola Anasita at kanyang anak na bakas ang ngiti sa kanilang mga labi dahil sa bagong pag-asa na hatid para sa kanila. Aika Ferry, Tabang Ora mismo.